Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, pakinggan niyo ito, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at gayon bayan at 1 taon kaming titigil doon, mangangalakal at kikita ng malaki. Ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ninyo'y parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Ito ang dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayong nagmamalaki at nagpapalalo, masama iyan. Ang nakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ating panahon, tayo ngayon ay mahilig magkaroon ng plano. May mga projections tayo sa ating business, sa ating buhay, sa ating mundo para sa susunod na 3 taon o 5 taon. Ginagawa din natin sa simbahan. Gusto nating wakasan na ang kahirapan by 2030. Gusto nating mababa na ang pagbuga ng fossil fuels by 2035. Ang mga politiko ay may plano na sa eleksyon sa 2025. Mahilig na tayong magplano. Pero pinakita sa atin noong pagdating ng COVID-19, noong March ng 2020, na lahat ng projections natin, lahat ng plano natin ay biglang nasira. Pagtigil ng halos ng lahat ng activity sa buong mundo dahil sa maliit na virus. Talagang wala sa kamay natin ang ating kinabukasan. Ito'y nasa kamay ng Diyos na siyang nagpapadaloy ng kasaysayan. Yan din ang sinabi ni Santiago sa atin. Ang buhay natin ay parang hamog lamang, madaling mawala. Hindi naman masamang magplano, pero sa bawat plano natin ay dapat natin isaalang-alang kung ito ay kalooban ng Diyos. Kung may awa ang Diyos, gagawin natin ito. Kung gusto ng Diyos, gagawin natin ito. Kaya umasa tayo sa Kanya at isaalang-alang natin siya sa lahat ng plano ng ating buhay. Pinakita sa atin na kung gaano karupok ang buhay natin. Marami ang namatay. Marami mga schedules natin ay nasira dahil tayo ay na-quarantine. Ito ay malaking paalaala sa atin that we are not in control. Lalahanin din natin ang isang talinhaga ni Jesus tungkol sa mayamang nagkaroon ng masaganang ani. Nagplano na siya na gagawin niya. Sisirain niya ang kanyang luma at maliit na kamalig at magpapatayo ng mas malaking kamalig upang maging secure na ang kanyang kinabukasan. Ulol, sabi sa kanya ng Diyos. Ngayong gabi ay mamamatay ka. Kanino ka mapapupunta? Kanino pupunta ang mga kayamanan mo?
hindi nga tayo ang may hawak ng buhay natin. May huling pangungusap sa ating pagbasa ngayon na dapat nating pansinin. Ang nakaaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nakakasala. Madalas kapag pinag-usapan ang kasalanan, ang nasa isip natin ay ang masama na ating ginawa. Hindi natin iniisip ang mabuti na hindi natin ginagawa. Kasalanan ito. Tinatawag ito na sin of omission. Magkaroon tayo ng ibang mundo kung ang lahat ng kabutihan na alam natin ay ating ginagawa. At bakit hindi ito nagagawa? Ang isang dahilan ay katamaran. Dapat mag-aral pero tinatamad. Kaya hindi nag-aaral. Maring ito ay dahil sa takot. Natatakot makialam o makisangkot. Alam na ang pangungurakot ay nangyayari, pero walang kibo. Baka madamay pa tayo. O maring din iyan ay dahil sa nakikinabang tayo sa kasamaan. Alam natin na masamang kandidato yan, pero kinakampanya pa rin natin kasi nakakatanggap din tayo sa Kanya. Mga kapatid, hindi palalampasin ng Diyos ang lahat ng kasalanan. Kasama niyan ang paggawa, ang hindi paggawa ng kabutihan na dapat gawin. The sin of omission. Pananagutan din natin ito sa Kanya. Salamat Diyos sa paalaala na ang buhay namin ay nasa iyong kamay. Wala kaming hawak sa kinabukasan. Ang hawak lamang namin ay ang present, ang aming kasalukuyan. Bigyan po ninyo kami ng karunungan na gawin ng maayos ang magagawa namin ngayon at ipaubaya sa iyo ang mga panahon na darating. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.